Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rina dito sa ating dulang. Love and Memories. Masama ang loob ni Ariel sa pag-aabroad ko. Pero wala siyang nagawa. Dahil alam naman niya ang hirap ng buhay namin. At may ina akong may sakit na kailangan kong maipagamot. Nangulila ako, pero nag-iis para sa aking mahal sa buhay. At sa aking pag-alis ay naglasing si Ariel doon sa bahay ni Lolo. Tama na, Ariel. Lasing ka na. Baka hindi mo na kayang umuwi. Ang mabuti pa, dito ka na lang matulog sa sopa. At bukas ka na lang umuwi sa bahay ninyo. Hindi pa ako lasing, Glory. Kaya bigyan pa ako ng alak. Wala ka lang kasamang iinom eh. Umalis na yung mga kabarkada mo. At lasing na rin sila. Kaya umuwi na. Masakit para sa akin ang paglayo ni Rina. Di ko yata kaya to eh. Para ako mababaliw pag di ko nakita at nakausap si Rina. Huwag kang mag-alala, Ariel. Pangako naman niya na lagi kang tatawagan pag libre siya sa trabaho, hindi ba? No, Lori. Pero alam ko, matagal bago niya magawa yun eh. Bago pa lang siya doon. Kaya babantayan ng kanyang amo. Basta hintayin mo lang. Doon kasi, istrikto ang mga amo. May oras ng trabaho at oras ng pahinga. Hindi ko kaya ito, Lori. Baka kung anong pa may isipan kong gawin. Pag hindi pa niya ako tinawagan hanggang mamaya. Ang kulit naman ni Ariel. Kahit anong paliwanag sa kanya, hindi nakikinig. Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Ano ba naman si Ariel? Hindi man lang nag-text sa akin. Noon, halos araw-araw. Pero ngayon, 5 buwan na ako rito, ay madalang na. Tinatawagan ko naman siya. Bakit kaya? Ano ang ginagawa niya? Ipinagpalit na kaya ako sa iba? Sana ay hindi. Asa na kaya yung mga nakilala ko dito sa Hong Kong na Pilipino rin? Hindi yata sila nag-day off? May lalaking lumalapit dito sa kinaroroonan ko. Sino kaya ito? Hi, miss. Pwede bang makiupo sa tabi mo? May hinihintay ka yata. Ha? Oo. Yung mga kaibigan ko dito. Ang gwapo naman niya. Salamat ha. Sa Pilipinas ka din ba galing? Oo. Ikaw, taga saan ka? Pangasinan ako. Ako nga pala si Dino. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Rina. Pareho pala tayo ng taga Pangasinan. Salamat. At nadagdagan ang kilala ko dito. Sana tuwing day off ko, nandito ka para may makausap ako. Iyan din ang gusto ko. Total, pareho pala tayong may day off pag ganitong araw. Saan mo trabaho mo? Baka
pwede kang puntahan doon. Saan ba? I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Salamat sa ating anak. Tingnan mo, mabuti na ang aking pakiramdam. Pero malaki din ang gastos natin sa ospital. Ay, naku, huwag mo nang isipin yan, Biring. Ang importante, gumaling ka na. At nang makaipon tayo ng pera sa pinapadala ng anak natin. Ikaw nga dyan eh. Ang dami mong binibili. Tuwing may padala si Rina, bakit ka pa bibili ng mga damit? Wala ka namang dadaluhan na okasyon. Sinusuot mo lang dyan sa labas at pinagyayabang mo. Okay, simple naman. Noon, iniinggit nila ako kapag may padala ang kanilang mga anak galing abroad. Ngayon, ako naman ang magpapakita sa kanila ng malaking halaga na pinapadala ng anak mo. Ha? Oh. Ikaw talaga ayaw mong palamangan. Hayaan mo na yung mga mayabang dahil noon sila ay may kaya. Pero ngayon, hindi na sila makapanglait sa atin dahil nga may anak tayong nasa abroad. Oo naman, Bireng. Kala nila sila lang, ang giginhawa sa buhay. Ngayon tayo naman ang kaiinggitan nila. Pero alam mo, Bireng, yung mga nang iinggit sa akin noon, alam mo ba ngayon? Tamimi na sila. Dahil mas malaki na ang sahod ni Rina kaysa sa kanila. Ay, ang mabuti pa. Huwag mo na silang pansinin. Ang pamumuhay na lang natin ang dapat mong bigyan ng pansin para hindi magalit sa atin yung anak natin. Naku, napag-uusapan lang naman natin ito Dahil sa mga kapitbahay natin, napakialamero sa buhay. Bakit wala pa si Rina hanggang ngayon? Kalahating oras na akong naghihintay dito. Pero hindi pa rin siya dumarating. Di bale, nag-text na ako sa kanya na nandito na ako. Namimiss ko na siya Pero hindi naman pwede na sabihin ko sa kanya. Baka may masabi siya sa akin. Dino, nandito na ako. Sorry kung naatrasado ako, ha? Ayos lang, Rina. Basta dumating ka, walang problema. Kahit atrasado ka pa. Kung hindi ka pupunta, mag-text ka na lang sa akin. Oo, Dino. May kon kasi May pinagawa sa akin ang boss ko. Kaya hindi agad ako nakarating. Dahil yung papalit sa akin ay may lagnat daw. Ganun ba? Alam mo, marami ang ganyan na nagkakasakit dahil nangungulila sila sa mga mahal nila sa buhay. Teka nga pala, hindi ka pa kumakain May dala akong pagkain dito para sa'yo. Ay, salamat. Tama ka. Hindi na ako kumain sa pagmamadali ko Baka umalis ka na at hindi mo na ako hinintay. Hindi ko naman gagawin yun sa'yo. Kahit ilang oras pa akong maghintay, ayos lang sa akin yun. Basta masamahan lang kita. Dahil alam ko na nalulungkot ka. Tama ka, Dino. Siyempre, ito ang unang pagkakataon na ako ay lumayo sa mahal ko sa buhay. Talagang ganyan lang ang buhay dito sa mundo. Kung hindi ka gagawa ng paraan, magugutom ang pamilya mo. At sa atin kasi, ang lit ng sahod.
kulang sa panggastos sa mga kailangan ng pamilya natin. Buti dito kahit papano, medyo malaki. Miring, ano bang ulam natin? Magkain ka na at gutom na ako. Teka, ano ba yung pinipindot-pindot mo dyan, ha? Hindi mo ba alam kung ano ito? Ha? Ano pa, di cellphone, binigay ni Mideng dahil yung anak niyang bunso bumili ng bagong cellphone. Hindi na niya ginagamit ito. Kaya sa akin na raw para may magamit akong pantawag. Ba, ang ibig mong sabihin? Matatawagan natin ang anak natin dyan. Oo, kaya nga nagpanood ako at sinusubukan kong tawagan. Pero hindi naman sumasagot. Sige. Huwag kang tumigil ng pag-contact sa kanya para makausap natin. Alam ko, nagungulila na yun sa atin. Oo nga kaya maghintay ka lang. Baka may ginagawa pa. Kaya susubukan ko ulit mamaya. Ayan, nagriring na pala. Ay, sana sagutin niya. Ito. Hello, anak. Oo, ang inay mo to. Kumusta ka na dyan, anak? Oo, nandito ang itay mo. Gusto ka rin niyang makausap. Sige. Ito ang itay mo. Ikaw nais ko ang makipag-usap sa anak natin. Gusto ka daw niyang kausapin. Itong cellphone. Ano ka ba naman, Ariel? Lagi ka na lang umiinom ng alak. Ano bang problema mo? Wala na. Hindi na sinasagot ni Reyna ang text ko tawag sa kanya. Mukhang may iba na siyang nobyo doon. Hinalam mo lang yan. Alam mo naman doon. Puro busy ang mga tao. Hayaan mo. Tatawagan ko si Rina para malaman ko kung bakit sinabi mo na hindi siya sumasagot. Teka, hindi ka ba papasok sa trabaho mo ngayon? Wala na akong ganang trabaho. Kaya mabuti na yung ginagawa ko. Maglibang. Para magkalimutan kong sakit ng loob ko. Ariel, unawain mo naman si Rina. Babalik naman siya dito at kayo pa rin na magkakatuluyang dalawa. Labo nang mangyari yan, Lori. Hindi na ako bagay sa kanya. Dahil may kaya na siya. At baka hindi na ako gusto ng mga magulang niya para sa kanya. Ha? Hindi naman sila magdidesisyon na, kundi si Rina. Kaya wag kang mag-alala. Saka mo na isipin yan pag uwi na si Rina at makapag-usap kayo ng masinsinan. Hindi ko na aasahan pa yan, Lori. Basta kakalimutan ko na si Reyna. Dahil hindi na niya ako mahal. Hindi na. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Alam mo, Isko, nakakalibang palang makipag-text sa mga kumare. Nalalaman mo ang mga balita kahit nandito ka lang sa bahay. Ay, nako, Bereng, pambihira ka naman, oo. Wala ka nang ginawa, kundi ang magpindok ng cellphone na yan. Hindi ka na nakapagluluto.
Ako na lang. Alam mo naman na hindi pa ako pwedeng kumilos ng gawaing bahay. Kailangan ko pa ng iba yung pahinga. Ikaw naman. Oo nga pala. Sorry, Biring. Ang alam ko kasi magaling ka na. Sa bagay, may inubahan naman tayo na magluluto ng kakainin natin at naglalaban ng mga maruming damit natin. Yun nga ang bilin ni Rina Nawag na akong gumawa dito sa mga gawaing bahay, kundi magpahinga at kumain ng masusustansyang pagkain. Sa bagay, may pera na tayo ngayon. Kahit na anong gusto natin kainin, mabibili natin, hindi ba? Pero oo, totoo yan. Pero hinay-hinay ka lang sa paggastos mo. Dahil ang anak natin ang naghihirap doon sa abroad para matulungan tayo. Talaga naman yun ang ginagawa ko Kasi ayaw ko nang bumalik sa hirap ng buhay. Alam ko naman yun, Bering, kaya huwag kang mag-alala. Hindi ko winawaldas ang perang pinapadala ng anak mo. Mas mabuti yung alam mo para alam mong ingatan ang pera ng ating anak. Sige, tingnan mo si Amparo kung nakaluto na ng tanghalian dahil gutom na ako. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ano ba itong nararamdaman ko? Lalong napapamahal ako kay Ariel. Noon pa man, may pagtingin ako sa kanya. Pero si Rina ang niligawan niya. Ngayon, ayaw na ni Ariel si Rina. Kaya may pagkakataon na ako para ako na lang ang ibigin ni Ariel. Gagawin ko ang lahat para ibaling na niya sa akin ang kanyang pagmamahal. Tino, lagi na lang ikaw ang nagdadala ng makakainin natin. Di ako nagluluto doon dahil libre ang pagkain namin. Ayos lang yan, Rina. Basta ikaw, masaya ako kapag kasama kita. Pero may problema ako May problema ka? O di sabihin mo sa akin. Baka sakali na makatulong ako sa'yo. Kuwan, Rina. Meron kasi akong type na babae. Kaya lang Kaya lang ano? Nahihiya ka na magsabi sa kanya? Ganun ba? Oo, tama ka. Baka magalit sa akin At layuan man niya ako. Nako, ang hina mo naman kung ganyan ang sasabihin mo. Hindi ka pa nagtatapat. Bakit hindi mo sabihin? Subukan. Anong malay mo? Baka gusto ka rin niya. Pero paano yan? Pag nakita niya tayo, baka sabunutan pa ako, ha? Hindi niya gagawin sa'yo, Rina. Dahil mabait at maunawaan siya. Ganun ba? Ang mabuti pa, magtapat ka na agad sa kanya, baka maunahan ka pa ng iba. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Nandito na naman tayo sa park para maglibang at tingnan ng paligid na puno ng halaman at mga bulaklak. Bakit ba malungkot ka? May problema ako, Dino. Hindi ko alam kung anong iisipin ko kung ano ang gagawin ko. Ha? Tungkol ba sa inay mo? Ano bang sinabi nila? Wala nang problema kay inay. Gumaling na siya.
At ang inaalala ko ay ang nobyo ko. Alam kong nagtampo siya sa akin dahil ipinilit ko na mag-abroad. Tama na, hayaan mo na siya. Pareho lang tayo na may problema sa puso eh. Siya nga pala. Sino yung babaeng kursunada mo? Pwede bang malaman? Kuwan rin na. Sana hindi ka rin magtampo sa akin. Kung sasabihin ko sa iyong totoo, ikaw yung tinutukoy kong babae at tinitibok ng puso ko, Lina. Dino? Ano kaya ang sasabihin ni Rina sa ipinagtapat sa kanya ni Dino? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rina dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.